Eto na naman, may bago na naman palang anggulo itong pinag-uusapan kontrobersyal na comprehensive sexuality education sa ating mga paaralan. Kayo dyan sa Committee on Basic Education na diskubre na merong proposed comprehensive sexuality education program. Abay, pinatutupad na pala sa K-12 system. Yun ang napag-alaman kahit na wala pang specific law that has been passed. Tell us about that, and mukhang sa House hearing, ang nakatutuwa dito parang hindi naman dumaan sa committee ni Kong Roman. Tell us about that nga po, Kong. Yes, ang issue po kasi talaga, it came up because merong mga naglabas ng issue tungkol dun sa Comprehensive Sexuality Education Act. Yun po, hindi pa po batas yun. Pero ang sinabi nga, ituturo po sa ating K-12 students. So since hindi naman dumaan sa committee po namin, minarapat na namin na mag-oversight para alam namin kung ano ba itong i-discuss. So nung naimbitahan namin 2 weeks ago, ang Department of Education, ang sabi po nila sa amin, ang kanilang pinatutupad ay base doon sa Reproductive Health Law of 2012. Kasi wala pa namang CSE Act hindi pa yan ganap na batas. So ang sabi nila, RH Law of 2012 ang basihan po nila. At ang sinabi nila sa amin, ang reason po nila, bakit nila implement under Section 14, because nasa batas and because may issue raw on unintended teenage pregnancies. So hanggang dyan, di ba, Ma'am Ali, Ma'am Patty, we are all fine because lahat tayo gusto rin po natin talaga na mabigyan rin po ng sapat at tamang impormasyon yung kabataang Pilipino, yung ating learners, at tungkol sa mga sa pregnancy para maiwasan yung unintended or any teenage pregnancy. So tama po yun, okay tayong lahat doon. Correct. Pero habang nag-uusap po kami sa committee meeting, lumalabas na na-introduce na pala nila yung term na comprehensive sexuality education. Ang comprehensive sexuality education po, hindi pa defined term sa ating bansa. Wala pa namang batas na pumapasa. So medyo mas wide-ranging siya kaysa sa sex education. Iba ang sex education, parang mas simple yung meaning nun kaysa comprehensive sexuality education. Yes. That's why tinatanong namin, kung ang issue natin at yung gusto nating ma-address na challenge ay teenage pregnancies, hindi ba sapat na sex education? Yung dati pa naman may sex education Iba pagdating ata ng grade 5 or grade 6. Yes, or grade 4. At yun naman nakasulat rin sa RH Law of 2012. Adolescents lang, ages 10 to 19. So tinatanong namin, bakit K-12? Pangalawa, bakit may bagong termino, yung comprehensive sexuality education, na inadmit naman nila na mas malawak siya. So, because hindi na po siya sa reproductive health lang So ano kinalaman po nun? So my question, Kong Roman, is what did you find, I don't know if, for lack of a better, offensive in what they did? Kasi nga sabi mo, reproductive health law lang dapat, no? Pero minigrate nila, mas ginawang comprehensive sexuality education. What there was, to your belief, offensive that they shouldn't have done? I mean, una po, sige po. Yeah. First, yung pinaka-basic, I think, is transparency. Kailangan paliwanag po kung ano yung curriculum, ano yung subject or integrated subject na gusto nilang i-introduce. Kasi ang sinasabi nila, maliwanag naman. And we are all for that in order to inform our learners on teenage pregnancies and yung consequences niya. Pero, hindi sex education lang ang sinulat nila. They used a term which encompasses aspects and areas beyond sexual education. So ang question natin, did they do the proper consultations as required also by Section 14 of RH Law of 2012? Kasi meron mga nagsabi na even nung first hearing na hindi naman sila naimbitahan. Nakalagay all interested groups. Stakeholders. And ang pinaka-importante po dyan, yung magulang. Pangalawa, kasi maselan yung subject matter and since they want to introduce it from K to 12, medyo maaga nila gusto introduce,
hindi ba dapat na well-trained Yung magtuturo. Correct. Oo. yung magtuturo po kasi maselan yung subject matter. Sabi nga po ng isang congressman, ni Kong Manuel, nung nag-aaral pa lang siya, napag-usapan na po yan. Pero grade 4 or 5 siya. Yeah. Ang sabi nga niya, ay siyempre nung unang na-introducean, medyo nagkatuksuhan sa klase. Pero since magaling yung teacher, naging very objective. And naging maganda yung scientific. pagturo sa kanila. Ang question natin, ngayon mas marami na po ang student population natin. Marami rin po ang teachers natin. Matagal na po na sinasabi nating lahat at sinasabi ng ating mga guro, burdened na sila, overburdened with work. Yes. Ito nag-add tayo ng masela na subject, in-integrate pa natin. So, dabas, yung training, was it sufficient enough? Yun yung mga gusto natin masigurado. Yes, Kasi, again po, no, the moment gawin po nila talaga ito, fully implement, baka yung consequences hindi na natin mabawi. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.